Kasi sino lang ba yung mga masasarap ang buhay? Yung mga taong walang pangarap, walang ginagawa. Yung mga bilyonaryo naman, mahirap din yung buhay nila eh. Ako ba ay nagkaroon ng utang? Yes, madami. Wala akong utang na hindi ko binayaran. So lahat ng utang ko, binayaran ko. Kung meron man akong mga hindi pa bayad, alam ko yan, kinakausap ko. Hindi ako nagtatago, hindi ko sila hindi nagpaparamdam. Kasi maraming tao maniniwala sa'yo kapag may resulta ka na. So pag nakita na nila na successful ka na, doon sila papalakpak sa'yo, ang galing mo. Akala nila laging maraming pera. Hindi po, ang negosyante talaga nagpapaikot-ikot lang yung pera niyan. Marami akong kaibigan ngayon, negosyante, kumikita ng millions and millions, pero yung gastos mas malaki pa. So end of the day, negative pa rin siya. So do not believe everything you see on social media. Hindi po lahat yun totoo. Karaniwan sa mga tao, gustong umasenso. Meron talagang oras at panahon na kailangan nandun ka sa mababang lugar kasi dun ka matututo. Ang journey ko from here, pag ganun, kapag nandito ka sa mababang point, most of the people will think, ay, ayoko nito, ang hirap dito. Hanap tayo ng panibago. Then, gano'n na naman, hihina na naman, babagsak. Because most of the people, kapag nandito, they quit. Gusto ko sana maramdaman na proud siya sa akin. Never ko nadinig sa kanya na sinabi niyang proud siya sa akin eh. Hindi ko rin matandaan ni isang moment na sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Sabihin ko, pa, mahal mo ba ako? Pa, proud ka ba sa nagawa? Buhay namin ng bata ako, typical na Pilipino. Yung isang kahig, isang tukay. Kung ano yung kakainin namin, tatrabahuhin pa namin yan. Oo, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako nag-aral. Tumigil kang matuto at yun yung time na totoong mahirap ka. So nakapag-rent ako ng isang 4-story building sa pagtitinda ng lugaw. Dadating sa maluloko ka, dadating sa tatraidoring ka. So minsan dyan, ang gagawa niyang kaibigan mo, kamag-anak mo, empleyado mo, ka magsa-start ng negosyo ng successful agad na milyon agad. Kung ano man yun, negosyo na naiisip mo, umpisahan mo na. Walang ibang taong gagawa niya para sa'yo. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, magandang araw. I am Jopet Fines and I'm the President and CEO of Famco Retail Incorporated. Pinanganak ako sa Nasugbu, Batangas, dulong part ng Batangas na yon, and lumaki kami sa isang very payak na pamilya. As in talagang nakatira kami sa malapit sa tabing dagat. Hindi kami pinanganak ng meron sa buhay. As in nag-uulam yung kasabihan nga na hindi na madami yung sabaw ng noodles. Yung sa amin, ang daming sabaw ng noodles. And yung Milo, talaga yung isang sachet, isang pitselyo na hati-hati kami. Bale, 7 kami magkakapatid. And I came from a broken family. Yung papa ko, iniwan kami nung grade 3 pa lang ako. So kaya maaga ako namulat sa hirap ng buhay. Maaga ako namulat sa responsibilidad. Tsaka maaga din ako namulat na kailangan kong maging responsable sa aking sarili at para sa buhay ng aking mga kapatid at aking pamilya. So mama ko lang yung nakasama namin hanggang paglaki. And thankfully, with the blessing of our God, nakaahon kami sa hirap dahil sa pagsusumikap at sa mga lessons na natutunan namin sa buhay that I wanted to share with you now, today. So, grade 3 ako noon. Kagaya ng maraming Pilipino, no, nakakalungkot man, pero napakaraming mga broken family. Ako, grade 3 pa lang, umalis na yung papa ko sa family namin, iniwan na kami. And at that time, kaya hindi ako natutong mabuhay na may pagmamahal at pag-aaruga ng isang ama. So, I think it's something na I could really say that I missed nung bata ako. Hindi ko naramdaman yung tatay ko who's supporting my dreams. Hindi ko din naramdaman na naandyan yung tatay ko every time may problema ako. Natuto akong mag-bike ng mag-isa. Natuto akong mag-drive ng motorcycle, ng motor na mag-isa. Natuto din ako mag-drive ng kotse na mag-isa, which is typically yung mga ganong skills tatay ko magtuturo di ba? Tapos very makumpuni din ako. Yung mga toys ko ako nag-aayos since wala nga kami pambili. So typically nangihingi lang ako ng sirang toys. Then doon ako natuto mag-ayos, magkumpuni. At siguro doon din natuto ako na maging malikot yung utak that there's always a solution to every problem. That time, hindi ko naman naramdaman na hirap talaga. Kasi lagi ako nakagawa ng paraan eh. Lagi ako nakakita na, okay, gusto ko ng gantong toy, hahanap ako ng isang sirang laruan, tapos gagawin ko siya. Kapag gusto ko ng robot, parang kahit
Iba-ibang parts ng robots yan, bubuuin ko siya. So yun yung naging buhay ko nung bata ako, kahit nawala yung papa ko. So sadly, uh, mga ilang years na yung papa ko sumakabilang buhay. So nawala na siya dito. At the last days na nandyan siya, kami pa rin yung nag-alaga sa kanya. And simple lang siguro, gusto ko sana na maramdaman na proud siya sa akin. Maramdaman ko sana na bilang tatay at bilang lalaki at bilang padre de pamilya, kasi may anak at pamilya na ako nung time na nakita niya yun eh. Nakita niya yung paano lumaki yung mga anak ko. Doon hindi kami magkasama. Gusto ko sana maramdaman na proud siya sa akin. Gusto ko sana maramdaman na at madinig, kasi never ko nadinig sa kanya na sinabi niyang proud siya sa akin eh. Wala akong matandaan ni isang moment na sinabi niya sa akin. Hindi ko rin matandaan ni isang moment na sinabi niya sa akin na mahal niya ako. So, kaya kung babalik yung panahon, siguro kahit ako na lang yung mag-trigger kay Papa, sabihin ko, Pa, mahal mo ba ako? Pa, proud ka ba sa nagawa ko? Yung mother po ninyo nung mga panahon po na to, no? Kamusta naman po siya kasi na-mention niyo po, 7 po kayo magkakapatid. Ano po yung naging takbo ng buhay po niya nung mga panahon po niya? So, at that time naman, ang mama ko ay isang mananahe. So, yun doon niya kami binuhay. Lagi, napaka-responsable ng aking ina. No, never niya kaming nagutom. Though mahirap ang buhay, nadidelay sa pagbayad ng school, nadidelay sa pagbayad ng upa, ng renta ng bahay, muntik na mapalaya sa bahay, and other things like that. Pero naging napaka-responsable ng mama ko na yung aming pagkain at mga basic na pangangailangan ay na-provide naman niya para sa amin. No? At siya nakasama namin hanggang ngayon. Siya yung nakita niya na lumaki yung kanyang mga apo. Nakasama din namin siya sa aming bahay. At ngayon, andun pa rin, nananahi pa din siya. Pero dahil masaya siya sa ginagawa niya ngayon. So, buhay namin ng bata ako, typical na Pilipino. Yung talagang isang kahig, isang tuka. Yung, kung ano yung kakainin mamaya, yun yung patrabahuhin ngayon. Kasi nga, hindi empleyado yung mama ko. So, wala siyang inaasahan na stable income. Then, madami kami. So, kaya kapag kakain kami ng tanghalian, morning hanapin namin yan kung anong kakainin namin. Bibili kami ng 1 kilong bigas, at saka bibili kami ng nakasasya ng mga mantika, tuyo. Basta kung ano yung kakainin namin, tatrabahuhin pa namin yan. So, yun yung naging normal na flow ng buhay namin ng panahon na yun. And then, growing up, naunawaan ko yung halaga ng edukasyon. Yung nga lang, dahil sa payak namin pamumuhay, hindi ko na rin nagawa na makapag-college. Pero that doesn't mean tumigil ako mag-aral. So, nag-stop ako mag-school, pero nung time na nag-stop ako, actually, doon ako mas natuto. Kasi ang dami kong books na binabasa. Yung mga typical books na binabasa pag nag-uumpisa ka sa buhay, yung How to Win Friends and Influence People, Rich Dad, Poor Dad, mga books ni Chinky Tan. So, binabasa ko lahat yan. Oo, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako nag-aral. So, ilang taon yun. Hanggang ngayon, everyday, nag-aaral pa din ako. Kasi naniniwala ako, kapag tumigil kang matuto at hindi ka nakasabay sa agos ng panahon, yun yung time na totoong mahirap ka. Kasi mauubusan ka na ng paraan sa buhay. Kasi kapag mahirap ka sa buhay, pero madami kang alam, lagi ka nag-aaral, nakakasunod ka sa agos ng buhay, lagi kang may paraan eh. Lagi kang may ways kung paano makakalusot at mariresolve yung problema na meron ka. At yun yung naniniwala ko at ginawa ko talaga sa sarili ko. So bilang isang nag-uumpisa, maaga ko natutunan sa sarili ko na ako ay isang salesman o kaya isang negosyante. Kasi nag-mission ako. So, I'm a Latter-day Saint. Siguro nakikita niyo yung mga foreigner, Pilipino na may name tag tsaka may necktie. Kami yun. I've done that for 2 years in Pangasinan area. So, imagine for 2 years yan, wala kaming telephone, wala pang smartphone that time wala kaming telepono, wala kaming communication sa parents namin, wala kaming TV, walang any form of entertainment. Ang buhay lang namin is ipakalat ang salita ng Diyos, kumatok sa mga pinto ng mga tao at tulungan sila na maging maganda ang takbo ng kanilang pamilya. So, sabi ko ng time na yon, after 2 years ng mission ko, umuwi ako. Hindi ko ngayon alam kung anong gagawin ko kasi sanay ako, 2 taon, yun lang yung ginagawa ko eh. So nag-isip talaga ako, sabi ko,
Sabi ko, Lord, ano yung next level ko? Ano yung next step ko? So, ngayon, naging magaling ako missionary, pero anong next step ko ngayon? Kasi wala na naman ulit kami pangkain. So, wala na naman kami. Ultimo pa, masahirap na hirap ako. So, doon ko nakita na, wait lang. Kasi yung ginagawa ko, parang salesman ako eh. Diba? So, ang hirap nga ng ginagawa ko kasi I'm convincing people and helping people to come out to our Savior Jesus Christ na wala naman silang benepisyo na makukuha bigla-bigla na parang okay, pag sumama ka sa akin, may may bigas ka or whatever, wala eh. So doon ko na-realize na natuto pala akong maging salesman at that time. So doon ako nag-start, nagtinda ako ng lugaw sa plaza. As in, nag-vendor talaga ako doon. Tinda ako ng lugaw, tinda ako ng burger, tinda ako ng tacos, basta anything na pwede ko itinda. And one thing lang na tumatak sa isip ko that time is, hindi ito magtatagal. Ituloy-tuloy ko lang yung mga ginagawa ko. Mahalaga natututo ako. So in any ventures that I had, kahit yan ay burger, kahit yan ay lugaw, kahit gaano kaliit siya, I always do my best. So talagang tinitimbang ko lahat yung ingredients. Very particular ako sa costing. Doon ako natuto na kailangan ang negosyo ay number-driven. So kahit na simpleng sibuyas lang yan, tinitimbang ko yan. Yung balat, tinitimbang ko rin kung magkano nawawala. And doon ako natuto na unti-unti yung negosyo, from lugaw to burger, unti-unti lumalaki siya. Nawawala yung maliit kong negosyo, then magsa-start ulit ako na panibago. And typically, usually, mas malaki yung ini-start ko na bago. Hanggang sa kapagtayo na kami ng sole proprietorship na tutorial center, so nakapag-rent ako ng isang 4th-story building galing sa pagtitinda ng lugaw. And after that, nakapagtayo na rin kami ng kumpanya. So, nag-start kami magbenta ng maraming bagay online. Nag-start ako magtinda ng kaldero, ng jacket, ng shampoo, kahit ano, basta we sell it online. Up until na-refine ko yung skill set ko sa pagiging negosyante, na nakita ko hindi lang pala ako salesman, negosyante pala ako. And that's the time when we put up our companies. So, with the companies that we have, right now, kami mismo yung nagde-develop ng mga products and supplements na meron kami. At kami din mismo yung gumagawa ng contents. Kami mismo yung nakikipag-usap sa mga marketing agencies. At kami din mismo yung nag-ship ng mga produkto na meron kami. So, doon namin nakita yung pagbawi namin sa buhay. Pero hindi siya madali. Napakahirap niya. Kasi, karaniwan sa mga tao, gustong umasenso. Pero one thing na natutunan ko sa buhay ko is that meron talagang oras at panahon na kailangan nandun ka sa mababang lugar kasi dun ka matututo. So parang sa akin na nangyari ito, gusto ko nangangarap ako na umangat ang buhay. Pero ang journey ko hindi pa ganun eh. Ang journey ko from here, pa ganun. Pababa. As in talagang bagsak na bagsak. Sabi ko, ang ganda ng pangarap ko pero mamaya may problema nandito. Bagsak na bagsak. And that's one thing that I've learned in life. Kapag nandito ka sa mababang point ng buhay, most of the people will think, ay, ayoko nito, ang hirap dito. Hanap tayo ng panibago. Then, gano'n na naman, hihina na naman, babagsak na naman. Ang gagawin, hahanap na naman ng panibago. So, yung train of thought, hindi natutuloy. Versus ang ginawa ko, nagtinda ako ng lugaw, bumaba akong ganyan. Tinuloy-tuloy-tuloy ko yun hanggang natutunan ko ano yung kailangan ko matutunan sa pagtitinda ng lugaw hanggang umangat siya ng ganyan. And then after that, ito na ulit yung bago mong point A. So, nagtinda ako ng burger. Hindi siya gumanon. Gumanon ulit siya. So, naranasan ko yun lahat ng problema ng pagtitinda ng burger. And I stayed there and learned everything there hanggang umangat ulit siya. Hanggang sa nagtayo kami ng tutorial center. Ganon. May mga negosyo din akong nalugi. Basta, when you are being challenged, it means you're doing something new. It means you're doing something right. And it means you're going to succeed. Kasi sino lang ba yung mga masasarap ang buhay? Yung mga taong walang pangarap at walang ginagawa. Yung mga bilyonaryo naman, mahirap din yung buhay nila eh. Diba? Matitingnan lang natin, masarap yung buhay kasi they have very good cars, very good companies at saka bahay. Pero yung buhay nila mahirap din. Yung problema natin ng ibang Pilipino siguro, kuryente, tubig, pero sa kanila siguro billion yung problema nila. It's the same old story. Ang mahalaga lang, when you are here, stay there, learn everything there, at kapag natutunan mo yon, tsaka ka aangat. Bakit ka aangat? Simple lang. Because most of the people, kapag nandito, they quit. Tumitigil sila. Sumusuko sila. And I think that's one of my strengths is that medyo, na ako dito, yung talagang hasang-hasa ako dito sa baba. Alam ko kapag nangyayari siya sa buhay ko. At every time it happens,
It's painful definitely, pero nai-excite ako kasi alam ko pag nalampasan ko to, nandito ako. Para siyang quest na kapag nalampasan ko tong problemang to, yung next level, malayo at saka mas malaki. So doon kami nakabangon. Just having that mindset na yung hirap at challenges, hindi siya permanente. Ang permanente, kapag nag-quit ka na. Matanong ko lang po, may mga times po ba na nagkautang po kayo? So, ang tanong kung ako ba ay nagkaroon ng utang, yes, madami. Bilang negosyante, talagang part ng buhay natin yan na magkautang. Pero ang isang bagay na proud ako is wala akong utang na hindi ko binayaran. So lahat ng utang ko, binayaran ko. Kung meron man akong mga hindi pa bayad, alam ko yan, kinakausap ko. Hindi ako nagtatago, hindi ko sila hindi nagpaparamdam and all. Ang tiwala ng tao, hindi mo yan mabibili. At ayun yung naniniwala ko ng napuhunan ko. May isang pangyayari sa buhay ko, bago pala akong negosyante nito. Wala pa akong milyon na pera. Pero may mga tao nagtiwala sa akin ng milyon. So nagpagawa kami ng food park. Bilang batang negosyante, at hindi ko pa alam yung ganong span ng pera, yung 3 million na investment sa akin, 3 months lang, nalugi. Kasi marami akong maling nagawa. Wala akong ninakaw, wala akong kinuha, pero marami akong maling ginawa sa negosyo. Kasi construction ng food park medyo mahal. No? Mahal yung construction yan eh. And we opened up 40 booths. So, that time, nalugi kami 3 months. So, I have a choice. Since investment naman to, alam ko, wala naman talaga akong liability at nasa kontrata namin. Pero since, sabi ko, bata pa ako that time, pinili ko yung tiwala. I spoke to my investors. I told them the truth. Ito yung naging problema. Inako ko yung problema na I made the wrong decisions. Ito yung naging decision na mali ko. Pero hindi ko po ito tatakbuhan. Babayaran ko po kayo. Pero pwede niyo po akong bigyan ng ganitong oras para mabayaran ko kayo. And you know what? Naging successful. Nabayaran ko lahat. At nalinis yung pangalan ko na kahit nalugi yung negosyo, pero wala akong ninakaw at kinuhang pera sa ibang tao. Ka-time po na to, may kasama po ba kayong sa pagbi-business po? So, nung nag-uumpisa ako ng negosyo, ang pinakakasama ko lang talaga si misis ko. So, wala akong masyadong business partners, may ilan akong mga mentors. Pero yung misis ko, siya talaga yung tumulong sa akin. Siguro napakalaki ko lang din kasi yung misis ko hindi niya ako, baga sa Tagalog, binungangaan. So, during those moments that I'm learning in life, nandyan siya para sumuporta sa akin. Kumbaga, nirespeto niya na talaga magkakamali ako kasi I'm learning. And right now, she's benefiting a lot of things because of that. And doon ko nakita na talagang mayroong unconditional love. Na kahit palya ng palya, mali ng mali, mahirap na yung buhay, naandyan pa rin siya. Balik ko lang po konti, no? Nung nasabi niyo po kanina na yung mga business niyo po babagsak tapos nag-i-stay. Bakit niyo po, ano pong iniisip niyo ng mga panahon po na yun? Bakit po kayo, alam niyo po yun, nagpatuloy lang po doon? Sa negosyo at saka sa buhay kasi, pinakamahalaga ay yung tiwala mo sa sarili mo. The moment you stop believing in yourself is the moment you failed. Kasi maraming tao maniniwala sa'yo kapag may resulta ka na. So, pag nakita na nila na successful ka na, doon sila papalakpak sa'yo, ang galing mo. Paano mo nakuha yan? Paano mo na-achieve yan? Pero wala sila doon sa time na naghihirap ka. Kasi ang tao gusto nila makita lagi happy ending. And sa buhay, wala namang happy ending. Ang happy ending natin pag nawala na tayo dito sa mundo, ayaw pa naman nating mamatay, syempre. No? So, para sa akin, napakahalaga na that you really learn from the mistakes. Do not jump into it. Kasi kung ano man yung problemang to, kung tinalunan mo man siya, babalik din yun, mas malaki pa. May kaibigan niyang dala. So, naniniwala ako na yung success ay nanggagaling sa ating puso, sa isip, sa ating sarili. Hindi yung magiging successful ako kapag nag-iba na yung presidente. Magiging successful sana ako, kaso lang ito yung nangyari. Magiging successful sana ako, bibenta sana ako, kaso lang umulan. So, lahat yung external factors. And if you let external factors drive your success, you're going to fail. Because most of the time, external factors are against us. So, at that time na nag-uumpisa ako, talagang pinanghawakan ko, tiwala sa sarili. Yun na lang. Kahit na palya na, kahit na halos wala ng pag-asa, hindi ako nawala ng tiwala sa sarili ko. At syempre sa Diyos,
na meron siyang ibibigay na biyaya at meron siyang ibibigay na pagkakataon. So, ginawa ko, talaga nag-practice ako na nag-practice. Talagang kung nandun ako sa hirap, talagang I learned all the things na sa hirap. Para pag may dumating na opportunity, wait lang, kaya ko yan, alam ko yan. Hindi ako natulog, nag-train ako, kaya kung may opportunity, kaya ko yang gawin. So, ngayon, with all those challenges, marami ding blessings na dumating. So, ngayon, meron na kaming mga companies. So, meron na din kami mga investments at meron na din kaming sa batang edad, nabili ko yung aming dream house, yung aming dream na sasakyan, yung aming dream na savings, nakuha namin siya. And yung mga business partners and relationships na dati, pinapanood ko lang sa TV, dati parang ina-idol ko lang, natutuwa ko kasi kasama ko na sila. And that is because I chose my name over profit. So maraming pagkakataon sa buhay ko, pwede akong mamili kung pera o pangalan ko. But I always choose na maging okay yung pangalan ko. May reason po ba kung bakit tayo po yung palagi niyo po pinipili? Yung pangalan po over profit. Okay. So, bakit ba mahalaga na protektahan yung pangalan? Kasi, number one, isa lang yung pangalan natin eh. Pag nasira yan, wala nang kapalit yan. It takes years to build credibility in just minutes to destroy it. So, for me, I've been able to handle small organizations and big organizations. Dumating kami sa point na nasa around 300 yung employees namin. So, kaya napakahalaga na protektahan yung pangalan. Dahil, yun lang yung puhunan ng isang negosyante at isang leader. Kasi ang magbibuild naman ng success natin is kailangan maraming tao. Hindi ko kayang gawin lahat ng bagay. And kailangan may mga taong maniniwala sa aking vision, sa kumpanya, para matuloy-tuloy yung pangarap ng maraming tao at success ng company as well. Pwede niyo po ba kami makwentuhan kung ano-ano po yung mga business niyo po ngayon? Okay. So currently, yung main venture namin is si Famco Retail Inc. So si Famco is a retail company. Online kami lahat yan. Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook. So marami kami mga supplements na hawak. So we have Yogami, which is the vitamins for kids. We have melatonin gummies, which is the rest with peace, na it helps people na mahirap makatulog and also those people who are having mental anxiety. We also own the largest plantation of magic berry, not just in the Philippines but in the whole Asia. And doon nag-i-innovate kami ngayon because magic berry is, ay naniniwala ako and my vision is it can help people with diabetes na mawala yung reliance sa sugar. Kasi yung magic berry, kaya niyang gawing matamis lahat ng maasim. So, we're also launching a magic berry juice for that one. We also have partnerships with a lot of influencers kasi may manufacturing company din po kami. Kami po yung gumagawa ng marami mga products ng mga influencers at saka some celebrities. Marami po kami client niyan. So, from cosmetics to food supplements, kami po ang nagpo-produce nun ng mga products na yon. Meron din po ako mga consulting na contracts. So some companies get me as their consultant and also to sit in as a director for their company. I also currently volunteer as one of the Go Negosyo mentors for many years already. Marami na po tayo natulungan. And I sit as a director for Philippine Marketing Association, which is the oldest marketing organization in the Philippines. I also sit as a director sa Association for Filipino Franchisers, Inc., so AFI, which is one of the oldest franchising organization in the Philippines as well. And our company is also member of the World Trade Business Club. So this is an exclusive business club, not just in the Philippines, but globally, wherein doon po kami nakapag-network. And kaya pwede namin magamit yung mga facilities ng World Trade Centers kapag may mga kailangan kaming gawin. Ano po yung mga misconceptions na pwede niyo po ma-clear up sa amin? Kasi di ba ang notion po kadalasan ng mga Pilipino kapag nagbi-business ka, mayaman ka, wala kang sakit sa ulo, yung mga ganun po. Ano pong mga misconception ang gusto niyo pong i-clear up po? Pagiging negosyante ay hindi biro. So marami nagsasabi, parang
Ang nangyayari kasi parang iniisip ng tao, shortcut yung pagninegosyo. Kasi for example, empleyado ako ngayon. Sasabihin namin, hindi man ako yayaman dyan sa pagiging empleyado. Totoo din naman, pero hindi ka malulugi bilang empleyado. So, bilang negosyante, pwede kang yumaman, yes, pero pwede ka ring malugi. Actually, yung data is mas malaki ang chance na malugi ka bilang negosyante. Yung nga lang, kung ikaw totoong negosyante and you breathe entrepreneurship, kahit malugi ka, lagi ka makakabangon. So, it takes a different breed talaga ng tao para maging negosyante. At isa pa sa mahirap sa pagiging negosyante is akala nila laging maraming pera. Hindi po, ang negosyante talaga nagpapaikot-ikot lang yung pera niyan. Kasi marami tayong kailangan taong tulungan, marami tayong kailangan bayaran. Pero kapag nag-succeed ka naman, doon mo makukuha ngayon yung neto na maganda, yung neto sa negosyo na malaki. So, marami kasing negosyo, actually, hindi lang negosyo, no? Personal to na knowledge ng mga tao na laging kulang yung kita sa pangangailangan. So, kunyari, sumusweldo ka ng 15,000, pero yung gastos mo, 10,000. So, meron kang savings na 5,000. Marami akong kaibigan ngayon, negosyante, kumikita ng millions and millions, pero yung gastos mas malaki pa. So, end of the day, negative pa rin siya. So, do not believe everything you see on social media. Hindi po lahat yun totoo. Marami pong tao ay talaga nagpapakita na mayaman sila and all. Pero ang purpose nun, baka mamaya, meron pala silang kumpanya na gusto kang i-invite or whatever. Para sa akin po, ang pagninegosyo ay isang calling. Ang pagninegosyo, I think, is ginawa ng Diyos para ma-bless ng negosyo yung maraming tao. At mahirap to kasi at the end of the day, ang may alam sa negosyo, ikaw lang din So pag may problema, most of the time, ikaw lang talaga yung magdadala. So yun yung isa for me na mga challenges sa pagninegosyo. Ano naman po yung moment na parang hindi niyo po malilimutan bilang isang negosyante? Moment na hindi ko madami madami. Moment na hindi ko malilimutan is every time nandun ako sa point na hirap ako. Every time nandun ako sa point na ako lang yung nakakaintindi sa sitwasyon ko. At nandun ako sa point na parang susuko na ako. Hindi ko makakalimutan yun kasi sobrang hirap Sobrang hirap, sobrang challenging. At hindi ko rin makakalimutan, now looking back, kung paano ko siya naiahon at kung paano ko siya nalampasan. Kasi at that time, parang imposible na Parang sabi ko, wala na akong kayang gawin, wala na akong pwedeng makuhang tulong. Pero by the grace of God, laging may solusyon. And yun yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Every time dumadaan ako sa pagsubok, every time may dadaanan ulit ako malaking problema, iisipin ko, dadating ang time, tatawanan ko na lang ulit ng problemang to. Overall po, as a negosyante po, masasabi niyo po bang you made it po o kulang pa? Para sa akin, yung definition ko ng success, hindi siya finish line. Na kapag na-achieve ko tong specific na finish line na to, successful na ako. I don't believe in that. Naniniwala ako na yung success is a choice, day-to-day choice. And as of the moment, marami din akong problema, marami pang challenges, pero I always go back to my bed, always wake up in the morning, and I always tell myself, and feel it within me, successful ako. Dahil alam ko, marami akong blessings na natanggap na binigay sa akin ng Diyos. Ang success kasi makukuha mo yan kung saan ka nakatingin Kung lagi ka nakatingin sa kung anong kulang, hindi ka magiging successful. Kasi laging may kulang sa buhay mo. At kapag may napunuan niyang kulang na yan, lagi ka maghahanap ng other na kulang. Pero kapag lagi ka nakatingin, ano yung meron ka, at ano yung nabigay sa inyo ng Diyos, at ano yung nag-result ng trabaho mo, you will always feel successful kasi lagi kang puno. So, every one of us has the capacity to succeed. You just have to change saan ka nakatingin. Kung lagi ka nakatingin sa kulang, hindi ka talaga successful, hindi ka din masaya. Pero kung lagi ka nakatingin, ano yung meron ka, ano yung meron na, at ano yung dapat pang magkaroon, doon ka magiging successful. Kasi alam mo, lagi ka nakatingin sa positive things. Actually, ang pagiging negosyante, ano naman yan halos
pare-parehas ang challenge. Nag-iiba-iba lang yung size, nag-iiba-iba lang yung mukha, pero pare-parehas yan. Dadating ka sa malulugi ka, dadating sa mananakawang ka, dadating sa maluloko ka, dadating sa tatraidoring ka. So, all those things happen sa pagiging isang negosyante. Nag-iiba-iba lang ng mukha. So, minsan dyan, ang gagawa niyang kaibigan mo, kamag-anak mo, empleyado mo. Pero despite of all those challenges, the hardest thing is that alam mo, walang tutulong sa'yo. Ikaw lang ang talagang makakagawa ng solusyon sa problema at sa hanap buhay at negosyo mo. Kasi ikaw yung founder ikaw ang negosyante. Ikaw ang may vision kung saan mo dadalhin ang negosyo. Ang negosyo hindi lang naman yan sa pera. Kailangan meron kang vision. Saan mo ba siya gustong dalahin? Dahil alam mo, naniniwala ka, merong positive impact na nagagawa yung negosyo mo. And because there's a positive impact na nagagawa siya, may mga taong willing magbayad to get that impact. And therefore, money comes into the business. Ngayon, kapag yung flow na yan ay maganda, then successful yung business. Marami kang matutulungan. Pero hindi palaging gano'n. Sometimes, and most of the time, yung flow na yan napuputol. And therefore, there would come challenges. At pagdating doon, naputol yung flow, at tumigil ka, hindi ka na nag-solve ng problema, that's the time when the flow stops. But when the movement challenges are moving ahead of you, at tuloy-tuloy ka pa rin gumagawa ng paraan, maaaring bumagal lang yung flow for a moment. Pero since hindi ka tumitigil, makakahanap ka agad ng solusyon. And therefore, babalik ulit yung flow na yun. So, the entrepreneur must have a vision of the positive impact na kaya niyang gawin sa Pilipinas. And people will buy that positive impact and the money returns back to the business. So, ganun lang kasimple pero napakahirap gawin. Lalong-lalo na kapag ikaw na lang, lalo-lalo na kapag wala ka nang makitang tulong, lalong-lalo na kapag wala kang makitang solusyon. Pero believe me, stay in there, learn, alamin mo kung anong solusyon, pray, and solution will come. Definitely. Definitely. Hindi pwedeng hindi dadating yung solusyon doon. Makikita mo yan. Sa mga nais mag-start ng negosyo, kahit ano man yan, hindi ka magsa-start ng negosyo ng successful agad, na million agad. So, if you have that dream and you know may kaya kang gawin na positive para sa buhay ng maraming tao, go ahead, itry mo agad. Try mo maliit lang muna. Tingnan mo kung gusto talaga ng tao yung produkto mo. Tingnan mo kung gusto talaga ng tao yung servisyo mo. Ang pinakamahirap na part ng negosyo is yung pag-scale. Madali magnegosyo. Most of the time, ang negosyante pumapalya kapag nag-scale up na. For example, kung ang negosyo ko, nagtitinda ako ng hotdog at ang customer ko everyday, isa lang, kaya kong gawin yung hotdog na perfect yung luto. Consistent yung delivery, consistent yung temperature, consistent yung lasa. Kasi isa lang yung customer ko. Paano pag nag-10 na? Kaya pa din siguro. 10 customer per day. Ay paano pag nag-scale up na? Say for example, 10,000 customer na kailangan kong paglingkuran per day ng hotdog. So iba na yun. May ibang dynamics na yan. Iba na rin yung sistema ng pagninegosyo kapag gano'n. So mas madali magnegosyo ng maliit lang muna. Mas madali i-correct yung mga mistakes kapag maliit lang. Mas madali din i-improve kapag maliit lang. Just start small, pero think big. Think big palagi. Na maaaring maliit ang negosyo ko ngayon dahil inaayos ko pa. Pero after 1 year, 2 years, 5 years, ito na yung size ng negosyo ko. Just start. You're going to make mistakes. Pwede kang malugi, pwede kang maloko, pwede kang matraidor, pwede kang manakawan. Pero it's part of the game. Diba? Like sports, basketball, pwede ka ba maagawan ng bola? Yes. Pwede bang tumira ka tapos sala? Yes. Pwede ka bang madapa at ma-injured? Yes. Those things are unfortunate and those things are the things that you don't want in the game. But it's part of winning. And part of winning is committing mistakes that you can create, and part of winning is creating those mistakes that you can learn from that will eventually help you to win. Sa ating mga viewers, the mere fact that you're watching this video, it means alam mo may gusto kang gawin sa buhay. Alam mo gusto mong iahon yung sarili mo sa buhay. Alam ko gusto mong tumulong sa mga tao at sa mga kapwa nating Pilipino para maging mas maganda yung kanilang buhay. Kung ano man yung negosyo na naiisip mo, umpisahan mo na. Walang ibang taong gagawa niya para sa'yo. Ikaw lang para sa'yo, para sa sarili mo. Unahin mo yung negosyo na gagawin mo and let it grow. If you make a mistake,
Just do it again. Do it on the next level. You will succeed. Maraming tao, ang successful na nakikita mo, pero yung success na yun ay para sa kanila. Go ahead and create your own success. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Jopet Finds? Kung oo, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment at i-share ang video na to at mag-subscribe sa Off the Record.